Ayan, magandang araw sa lahat ng mga bagong riders dyan. Itong video na ito ay talagang para sa inyo, no? Okay, so in case hindi nyo alam na may free tools ang motor nyo guys nung binili nyo, baka or baka nakalimutan nyo lang, okay? So check nyo yung mga motor nyo guys. Dito sa Smash ay nakalagay ang free tools niya sa loob ng lagayan nitong baterya. Ito, at kukunin ko para gamitin sa pagbukas ng spark plug. Ayan, so to be honest guys, may kaba akong konti dahil first time kong gagawin ito. Pero kailangan kasi na may alam tayo sa pag-maintenance ng motor natin. Kaya dapat na paglabanan natin ang kaba at pangamba. Kaya let's do this. So first, careful na hilain ng takip at bigyan ng konting puwersa. Tulad nito. Yan. Sa mga new female riders dyan, no, kung hindi nyo susubukan ito, ay hindi nyo malalaman na kayang-kaya nyo pala itong gawin. Ayan, so, gawin nyo itong guide, no, para hindi kayo matakot. First time ko din po itong gawin, kaya tapusin yung video na ito para magka-idea kayo. So, yan ang ginamit ko na yung tools, no. Hindi po siya matigas, guys. Konting pwersa lang din, okay na. At ito yung kailangan yung tandaan. Yung direction ng pagbukas, dapat counterclockwise. Okay? So, medyo hindi lang siya, hindi lang siya komportable pagka first time mo kasi parang kinakapa mo siya. Yan. So, pero manageable naman siya. Lahat naman ng nagbubukas ng spark plug ganyan ng experience. Ayan. So, pipihitin nyo lang siya counterclockwise, okay? Medyo kasi, nauuntog siya dun sa block na bakal. Kaya, kailangan mong i-timing sa kung saan ka komportable kung kailan mo siya pipihitin. Okay? Ayan. So, hanggang sa matanggal nyo siya, subukan nyo ito para hindi kayo takot na maintenance yung motor nyo ng kayo lang. Hindi na kailangang pumunta sa shop. So, ito po ang itsura ng 1 year and 4 months na spark plug, no? Na may takbong 9,578 kilometer. So, according sa manual guys, ay dapat pag naka 8K ka ng takbo, ay dapat magpalit na ng spark plug. Unfortunately, hindi pa ako nagpapalit. So, ngayon sana, kaso lang itong nabili ko, tignan na naman. Sorry. Mali po yung nabili ko. So, ito yung isa sa dapat niyong matutunan. So, kailangan, i-check niyo muna yung spark plug nyo bago kayo bumili para tamang-tama yung mabibili nyo. Hindi katulad ng ginawa ko na nagbase lang ako sa description ng shop at saka dun sa mga comment ng mga bumili na tama sa Smash nila yung nabili nila. Pero pagdating sa akin is tingnan nyo naman, ang laki ng pagkakaiba. Ayan. So, kayo, ang advice ko sa inyo is i-check nyo muna. Since mayroon na kayong idea kung paano buksan, so i-check nyo muna bago kayo bumili. Okay? So, siyempre, before ko ibalik yung spark plug, lilinisin ko muna. Ayan. So, siguro ipamimigay ko na lang yung spark plug na nabili ko kasi mali nga. So, itong ang gamit kong palinis is steel brush at saka sandpaper. So, pwede naman na steel brush lang yung gamitin nyo. Ayan. So, sa mga may experience sa pag-change ng spark plug, baka pwede na i-share nyo para may matutunan ako sa inyo at yung ibang nanonood nito, nitong video. Kung itong ganitong klaseng spark plug ba ay pwede pang gamitin or talagang palitin na. Sabi kasi nung iba is pwede pa daw naman gamitin yung ganyan, no? Tapos, sabi naman nung iba is kailangan sundin mo talaga yung nasa manual. So, mayroon ding iba na mayroong exemption. So, doon ako pwede ka naman sigurong doon ka sa may
sumunod sa manual at saka dun sa may exemption. Kasi, para sa akin, kaya ko siya nilagpas kasi hindi kasi siya ginagamit ng daily eh. Itong si Ivory, itong Smash na si Ivory, ang pangalan niya, ay hindi siya ginagamit araw-araw. Ayan, so sometimes every 3 days or 4 days, ganyan. So, siguro lalabas lang siya sa loob ng isang buwan is mga 8 times. 8 times lang siya lalabas ng bahay. Ayan, so minsan malayo yung pupuntahan niya, minsan malapit, most of the time malapit lang, pero minsan malayo. Ayan, so ganun lang yung performance niya. So kaya hindi ko siya pinalitan agad kasi nagbigay lang ako ng exemption dahil dun sa hindi nga siya araw-araw ginagamit. Ayan, so para sa mga nakasmash dyan, no, na tinatamad i-check yung spark plug nila. So itong spark plug na model ng spark plug na ito is CR6HSA. Ayan. Pero mas maganda talaga, no, na i-check nyo para matutunan nyo din kung paano siya tanggalin. Ayan. So maganda sa mga maglo-long ride na magpalit na kayo kung hindi pa kayo nagpapalit, or magdala kayo, bumili kayo pero dalhin nyo in case na magka-problema kayo sa sa motor nyo. Minsan kasi mahirap paandarin daw yung isa sa senyales na bumigay na talaga yung spark plug nyo. Ayan. So hindi naman siya pabigat sa U-box nyo, guys. So ayan, bili na lang kayo kung hindi pa kayo nagpapalit at kung may pupuntahan kayong malayo. So, pagka kasi hindi napapa-under din yung motor ng mabilisan, isa sa reason is yung baterya, no? So, at least, naka-ready. So, aside sa, kung hindi pa kayo nagpapalit ng spark plug, magdala na kayo. Kung alam niyo naman na bago pa lang yung nyo, hindi talaga yun yung possible na problema, yung baterya. Ayan, so, sa pagbalik naman, guys, recommended na kamayin nyo siya, okay? So, para ma-feel nyo kung nag-shoot ba siya ng maayos. So, paano nyo siya maramdaman? Maramdaman nyo kasi the more na pipihitin nyo siya, malambot lang siya, hindi siya matigas. Kasi pag matigas yan, ibig sabihin hindi maganda yung pagka-shoot niya. So, pagka binalik nyo siya, kung kanina binuksan ng counterclockwise, ngayon ibabalik nyo siya ng clockwise, okay? So, tingnan nyo yung orientation niya or yung direction ng pag-lock ko sa kanya, okay? So, clockwise siya. Tapos, higpitan nyo siya ng konti lang. Huwag yung mahigpit na mahigpit. Yung tamang lock lang talaga. Kasi, siyempre, lahat ng nag-advise, huwag higpitan. Yung tamang lock lang. So, ganyan lang siya, guys. Madali lang. So, kailangan maintindihan nyo kung bakit kailangan kayo mismo ang mag-maintenance ng spark plug nyo. Dito kasi may intindihan nyo din kung bakit kailangan is hindi nyo siya basta-basta idadaan sa baha. Kasi ang mga spark plug ay hindi pwedeng mabasa. Okay, so imagine niyo nag-spark siya. So imagine niyo pagka pinasukan siya ng tubig. So kita niyo yun. So konting konting pihit lang sa pag-lock. So huwag kayong matakot na gawin ito, guys, kasi akala ko din nakakatakot pero hindi naman pala. So yan po yung cover niya. So goma na makapal. So, yan ang itsura ng isang taon. So far, okay lang naman siya. So, nagpo-protect siya ng tubig. Ayan. So kung luma na yung mga nasa 3 years above, so check niyo yung takip kung walang butas or
kung kaya nang protektahan yung spark plug nyo sa tubig. Okay? So, i-check nyo yung cover niya. Para confident kayo, kung sakaling no choice kayo na dadaan kayo sa bahay, kailangan nyo talaga siyang idaan. At least, confident kayo sa pagdaan nyo na hindi siya mababasa. Kasi yung cover niya is masikip at makapal. At maganda yung kapit niya, siyempre. Yan. So, konting linis lang sa ayan, ganyan lang. So, importante yun guys ha, na kayo yung maglinis. Huwag niyong baliwalain na matutunan nyo. So, sa pagbalik naman tignan nyo. Pakinggan yung mabuti yung tunog pagka binalik nyo. Kasi importante yan. So, medyo nasisikipan lang ako sa pagbalik kasi nga, kinakapan natin to. Kasi nakaharang yung Yan. So, pakinggan nyo guys. Dapat ganito yung marinig nyo. Push nyo lang. Gumawa kayo ng para na mai-push nyo. Yun. Yun. Yung lumalagutok na yun. So, kailangan ganun yung marinig nyo. Ibig sabihin, masikip siya, maganda yung kapit niya. Protected siya, no, sa tubig. So, kung luma na yung cup nyo, palitan nyo na. Huwag kayong magdalawang isip. Kasi, para maging safe kayo pagdating sa baha. Okay? So, bali, bago ko tanggalin yung spark plug guys, is nagpahinga itong si Ivory ng 4 days. Or 4 to 5 days. 5 days ata. Ayan, so, dahil sa bagyong Christine. Ayan. So, pakinggan natin siya. Pagka i-start ko siya ng yung button lang. Start button niya. So, hindi siya umaandar ng ganun-ganun lang. Pag matagal na nagpahinga. So, ayun, patay siya guys. So, ganyan ang nangyayari sa kanya. Pero actually, nung bago pa lang yan, hindi yan ganyan. Siyempre, nung bago pa lang, hindi yan ganyan. Pero, kahit nung bago pa lang, itinuro na sa akin na kailangan gamitin ko yung Kickstarter lever niya before ko paandarin. So, ginagawa ko niya yung matagal na, no? Kailangan i-kickstart siya. So, hindi yan naka-on guys ha. Naka-off yan. So, sa observation ko, kapag ka mga 1 day lang, so 11 times, kaya nang itinuro sa akin. Pero pagka nagpahinga siya ng mga 2 days, 3 days, 4 days, and above, ang mga 25 times ko yan, ikikik. Nang naka-off ha, hindi siya on, naka-off yan. And then, after ko siyang ma-kick, i-on ko siya and then start. So, dinig nyo? Isang click lang din na andar agad. So, ganyan yung lagi kong ginagawa sa kanya. At ganyan, kapag kinikik ko muna, tapos i-start ko siya, kahit malamig na yung panahon, pag i-kick ko siya ng mga ganun, mga 25 times, then isang start lang is okay na. Mag-on na siya. Katulad niyan. Ayan. So, hindi ko alam sa inyo. Pag nilalamig, ang sabi, kailangan i-choke. No? Kaya, hindi ko pa na-experience na i-choke ito. Talagang kinikik ko lang siya. Then, umaandar na. Kahit malamig. Kasi malamig dito sa area namin. Ayan. So, dito ko lang tatapusin itong video guys. Thank you so much for watching at sana mayroon kayong napulot na bagong idea. Pakipasa ang video sa mga bagong riders, mga female riders, para magkaroon sila ng lakas na loob na sila mismo yung magme-maintenance ng motor nila. Siyempre kayo din na mga bagong rider na nanonood na. Okay? So, pakipasa itong video. Please subscribe kung hindi pa kayo subscribe, and then
like and share this video, okay? So, see you sa next vlog. Bye-bye!